بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله تعالى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Masail, dito ngayon tayo, puntahan natin masail pagdating sa paghuhukay ng libingan. Ang paghuhukay ng libingan, tinutukoy dito ay walang iba kung hindi kapag nailibing na yung patay, nakalibing na sa libingan. Tama? Pinapayagan ba sa ating sharia na hukayin muli ang bangkay o hukayin kung hindi man muli, yani uh, kunin yung bangkay mula doon sa mismong libingan niya. Tama? Ano ang hukom sa bagay na yan? Okay? Una sa lahat, hindi pinapayagan para sa sinumang Muslim na hukayin ang libingan ng sinumang taong nakalibing maliban na lamang sa mga pagkakataon. At ito yung mga tatalakayin natin dito insyaallah ta'ala pagdating sa masail sa paghukay ng libingan. Tama? So dito masailun, kalagay dito masail. Sabi ng musannif hafizahullah tabaraka wa ta'ala, al-awwal, yan na sinabi natin, tamam, hindi pinapayagan para sa sino mang Muslim na hukayin ang libingan ng sino man tao maliban na lamang sa ibalang mga pagkakataon. Itong una na binanggit dito ng musannif ay patungkol naman saan sa pagsasama ng dalawang tao sa isang libing. Anong hukom doon? Ito yung unang masala. Sabi dito, yuhramu dafnu ithnaini min jinsaini biqabrin wahidin haythu la mahramiyata 'inda Syekh Ibn Hajar wa qala Syekh Ar-Ramli annahu yuhram hatta in kana min jinsin wahid haythu la darurah. Sabi dito, pinagbabawal ang paglilibing ng dalawang tao min jinsain, mula sa dalawang jins. Ibig sabihin yan ay sexual. Madaling sabi, babae at lalaki. Ililibing mo sa iisang lubingan. Ano ang hukom nun? Sabi ni Imam Ibn Hajar, la yajuz, hindi pinapayagan yun. Kung walang mahramiya sa pagitan nilang dalawa, ibig sabihin, hindi sila magkapatid, hindi sila mag-ama, hindi sila magtsuhin, and so on. Halimbawa, walang mahram sa pagitan nilang dalawa. Walang mahramiya sa pagitan nilang dalawa. Pinagbabawal na ilibing ang dalawa. Ibig sabihin, lalaki at babae sa isang libingan. Sabi naman, yan ay opinion o fatwa ni Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ay naman kay Imam Ar-Ramli rahimahullah, sabi niya, pinagbabawal din na ilibing ang dalawang tao kahit sa isang sex lang. Ibig sabihin yan ay sa isang yani lalaki to lalaki. Yani, dalawang lalaki sa isang kabor, sa isang libingan, o di kaya babae at babae sa isang libingan. Pinagbabawal yun kung walang darurah. Ibig sabihin kung walang pangailangan. Tama? Halimbawa ng mga pangailangan na mababanggit dito, walang iba kung hindi kapag sobrang dami yung namatay dahil sa isang trahedya, dahil sa isang disgrasya, dahil sa isang sakit, at wala na halos mapaglibingan, pinapayagan sa ating mga Muslimin na maglibing ng 2, 3 o di kaya 4 na bangkay sa isang hukay. Naam. وهذا في الابتداء. أما في الدوام كإدخال ميت على ميت فإن كان قبل أن يبلأ الأول بالكلية حتى عظامه فحرام إلا لضرورة، أما بعد أن يبلأ الأول بالكلية فيجوز. Sabi na ngayon ng musannif hafizahullah tabaraka wa ta'ala, at yan biranggit kong dalawang fatwa ni Imam Ibn Hajar at Imam Ar-Ramli rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, yan ay hukom pagdating sa umpisa. Ibig sabihin, dalawang sabay na ililibing sa isang libingan, lalaki at babae, o di kaya lalaki to lalaki o babae to babae. Nabanggit na natin yung fatwa. Sabi dito, yan ay pagdating sa umpisa. Samantala, amma fid dawami, samantala pagdating sa pangmatagalan, yan yung madaling sabi, naglibing ng una, after 40 years, after 50 years, after 70 years, huhukayin ulit yun para libingan ulit ng bago. Anong hukom doon? Sabi dito, samantala pagdating sa yan ay pagdating sa umpisa. Samantala pagdating sa pangmatagalan, alagdawam, tama? Kaidkhali mayyitin ala mayyit, katulad ng pagpapasok ng patay sa patay, ibig sabihin niya paglilibing ng patay sa ibabaw ng sa ibabaw ng patay. Sabi niya, kung ang masala na yan, tama, kung ang patay na nauna ay hindi pa naaagnas o hindi pa siya na nagiging buto, kumbaga wala nang laman natira.
buto na lang. Kung sakali halimbawa meron pa siyang konti-konting laman, anong hukom? La yajuz, hindi pwede yon, maliban na lamang kung kinakailangan. Samantala, kung naagnas na ang patay, wala na siyang laman, buto na lang ang natira. Ano ang hukom? Ang hukom, yajuz, pinapayagan yun. Okay? Na libingan ulit ng bago. At ang ginagawa nila, gaya ng sa ibang mga lugar, tamang, ay tinatabi nila yung kanya mismong buto sa gilid, pagkatapos nilalagyan ulit ng bagong bangkay sa tabi niya. At ang mas'ala na yan, subhanallah, ginagawa yan pagkarating sa Haramul Makkah, sa Baqi'. Tamam? Isa sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, tamam? Isa sa mga masyayikh ni Habib Umar, hafizahullah tabaraka wa ta'ala, si Habib Muhammad, taga Bayda, tamam? Isa sa mga masyayikh. Sabi, nung nilibing siya sa mismong Makkah, ay after ng 40 years, kadalasan kasi ang bangkay sa kanila naaagnas na. Ibig sabihin, after ng 40 years, yung bangkay na nilibing mo doon, buto na lang yan. Kasi sa sobrang init ng lugar at mainit ang lupa, mainit din ang ilalim, ano nangyayari sa mismong patay? Mas madaling nabubulok, mas madali siyang nagiging buto. Okay? So sabi, after ng 40 years, hinukay yung kanya mismong bangkay at nakita kung ano yung itsura niya nung siya ay nilibing, hindi nagbago. Pati yung tela nandun pa, buong buo. Kung ano yung katawan niya nung siya ay nilibing, siya din katawan niya nung naabutan siya after ng 40 years. At yung mga ganyang uri ng pagkakataon ay hindi bago sa Islam. Bagkus nangyari na yan sa panahon ng khilafat pa lang ni Sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Yung batang nabanggit sa kwento ng Ashab al-Buruj, tamam, na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Buruj, والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Sorry, Ashabul Ukhdud pala, hindi Buruj. Okay? Nabanggit sa Suratul Buruj, pero ang tawag sa mga tao yun, Ashabul Ukhdud, kaya nang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bata doon, tamam, na pinatay nung hari, tumama yung kanya yung palaso doon sa ulo o sa mismong noo ng mismong bata. Tamam? Nung nakita yun ni Sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu at ng mga sahabat sa panahon ng kanyang khilafat, nung kapag aalisin mo yung mismong arrow sa kanyang noo, lalabas ang dugo, as in fresh na dugo. Parang hindi siya naagnas, parang hindi siya namatay, as in bagong dugo. Amoy mo yung lansa ng dugo na bago kumpara sa matagal na mabaho. Yan, madaling sabi, hindi yan bago sa Islam. Okay, gana sinabi ko kanina, hindi yan bago sa Islam. At nangyari na yan after ng khilafat ni Sayyiduna Umar bin al-Khattab sa napakaraming pagkakataon sa iba't ibang mga lugar. At sila yung mga awliya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. ولو حفر قبرا فوجد عظام الميت قبل تمام الحفر أعاده أي أعاد ما حفره وجوبا ولا يتم الحفر إلا لضرورة. Sabi dito ng musannif hafizahullah, kapag naghukay ng isang libingan at nakahanap siya ng izam ng mayit, ibig sabihin natagpuan niya sa libingan na yun, naghukay siya, mayroong mga buto ng patay, may mga buto ng bangkay. Qabla tamamil hafri, bago pa tuluyang matapos ang paghuhukay. Ibig sabihin niyan, mababaw pa lang, nakita niya ng mayroon ng mga buto. Anong hukom? Ibabalik niya kung ano ang hinukay niya, ay maghukay siya sa ibang lugar, huwag niya nang ituloy. Ganon din yung nangyari pagdating sa tarim. Sabi, bago pa maglagay ang isang libingan sa tarim ng isang bakod, tamam, nung maghuhukay sana sila ng pundasyon para sa building na itatayo malapit sa isang libingan doon. Parang kung hindi ako nagkakamali, parang masjid siya na itatayo. Tapos, paghukay ng isa sa kanila, sa mga nagtatrabaho, ay may dumanak na dugo. So, gulat siya kasi pag ano niya ng kanyang yung alatul hafr, yung kagamitan pagdating sa paghuhukay, na nakakita siya ng para siyang may natamaan na nadaplisan na nagdugo. So, nung dinahan-dahan nilang hinukay yun,
tamam, dahan-dahan nilang hinukay, ay nakita nila na yung tawag dito, yung nadaplisan pala niya ay isang braso, at isang braso. At hanggang hinukay nila ng pakonte-konte, kita nila mismo katawan ng tao, buong-buo. As in, parang walang nangyari. Subhanallah. Tamam? Parang walang nangyari. Dito nila napag-alaman, nung nagtanong yung mga ano na yun, tinanong nila sa mga ulama doon sa mismong Tarim, kung nakakita sila ng ganun at nagukay sila. Tinuro yun na huwag nilang gagalawin yun dahil doon nakalibing ang mga sahaba. Yung mga sahaba sa panahon ni Sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu, na pinadala ni Sayyiduna Abu Bakar para magda'wa sa Tarim, 1,300 years ago ang nakalipas. Na para magda'wa sa Tarim, ay doon na rin sila nilibing. At kung ano yung itsura nila nung sila ay nilibing, siya ding itsura nila ang nanatagpuan 1,300 years ago after that. Subhanallah. So, binalik nila at nilagyan nila yun ng tawag dito, bakod, binakuran nila. At nakalagay dun sa mismong bakod, ito ang libingan ng mga sahaba na pumunta, pinadala sa panahon ng khilafat ni Sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu. Ala kulli hal, gaya ng sinabi dito, kung naguhukay pa lang at nakakita ka na ng mga buto o di kaya nakakita ka na ng kamay, wajib sa'yo na ibalik yun. Ibig sabihin nun, maraming nakalibing doon. Sa sobrang dami, yan, ganun na lang siya. O di kaya halimbawa mga taong nakatrahedya yun doon. Ang isa kasing tinitignan dyan ng ating mga fuqaha ay bilang respeto doon sa taong nakalibing doon na natabunan na ng lupa halimbawa. Okay? Sobrang dami yan, mababaw pa lang ang nahuhukay, pagkatapos ganun na ang nakita. Wajib yun na ibalik. Samantala, kapag tapos na yung libingan, ibig sabihin ay nakahukay ka na halimbawa ng 6 feet halimbawa ang lalim. Tama? Isang katao na ang lalim niya halimbawa. O 5 feet, pwede. 5 feet halimbawa ang lalim niya. At nakakita ka ng buto malapit sa gilid. Ano ang hukom? Okay lang yun. Walang problema doon. Ang problema kung sakali halimbawa wala ka pang 5 feet, wala ka pang 6 feet, tama, o sa kalagitnaan ka ng paghuhukay, nakakita ka ng buto, wajib kang maghanap ng iba pang libingan bukod doon. O maghukay pa sa ibang lugar bukod doon. Sa tabi niya o sa hanggang saan. فَيَجْعَلُهَا فِي جَانِبِ الْقَبْرِ وَيَدْفَنُ الْمَيِّتُ مَعَهُ. Sabi niya, kung nakakita siya ng mga buto, tagpuan niya, ilalagay niya yung sa gilid ng libingan, pagkatapos ay ilibing ang patay sa tabi noon. Okay. فإن داق بأن لم يمكنه دفنه إلا عليه حيث لا حاجة حرم لأن الإيذاء هنا أشد. Sabi niya, samantala kung masyadong masikip, yung madaling sabi, sa dami ng buto, ganun. Okay? Sa dami ng mga buto na natagpuan niya, after ng 5 o 6 feet na paghuhukay, ano ang hukom? Wajib niya na ibalik at maghukay ulit ng bago. Bakit? Dahil yun ay iza. Ibig sabihin niyan ay pananakit. Maaring masaktan doon ang patay kasi siyempre, yani siksikan na dahil nga buto na yun, puro buto na yun, katabi mo sa buto. Di ba? Wala ko lehal, bilating respeto sa mismong bagong namatay. Next. Dito binanggit ng musannif rahimahullah, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, ang mga ilang pagkakataon ng darura. Sabi niya, وَالضَّرُورَةُ كَأَنْ كَثُرَ وَعَسُرَ إِفْرَادَ كُلَّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ فَيَجْمَعُ بين الاثنين والثلاثة والأكثر في القبر بحسب الضرورة وكذا في ثوب واحد وذلك الاتباع في قتل أحد ويقدم أقرأهم للقرآن إلى القبلة أي يقدم أفضلهما بما يقدم به في الإمامة عند اتحاد النوع وإلا فيقدم رجل ولو مفضولا فصبي فخنثى فامرأة نعم يقدم أصلا على فرعه من جنسه ولو أفضل لحرمة الأبوة أو الأموة بخلافه من غير جنسه فيقدم ابن على أمه لفضيلة الذكورة ولو استوى اثنان أقرع بينهما ويندب ولا يجب أن يجعل بينهما حاجز من التراب وإن اتحد الجنس. Sabi niya dito. At ang halimbawa ng darura o pangangailangan, halimbawa niyan napakarami ng patay. Wa'asura ifradu kulla mayyitin biqabrin. At mahirap na maghukay ng bawat libingan sa kada patay kasi nga napakarami nila. Anong hukom? Pagsasamahin ng 2, 3 pataas sa isang libingan.
ayon o base sa pangangailangan. Ganon din, sa isang buong kafan, 1, 2, 3 o 4 sa isang buong kafan. Halimbawa niyan, sa sobrang dami nila, hindi sasapat yung kafan. Ano yung kafan? Kafan ito yung pambalot sa patay. O hindi sapat. Pinapayagan sa atin sa Sharia ngayon na balutan ng ang 1, 2, 3, 4 na bangkay, tama, ng iisang balot. Sabi at ang sunnah, tama, ay ilalapit sa mismong kibla. Ang pinakamalapit sa kibla ay kung sino yung pinakamarunong pagdating sa banal na Quran. Sinong pinaka ahfaz, ibig sabihin may pinakamaraming na-memorize na Quran. Kung sakalang lahat sila puro naka-memorize ng Quran, hafid lahat sila ng Quranul Karim, kung sino yung pinakamalakas pagdating sa hifz, siya ang mauuna. Ikalawa, ikatlo, ikaapat, ganun. Ganon din halimbawa pagdating sa fiqh. Halimbawa lahat sila fuqaha, kung sinong pinaka-afqah siya mauna. Ikalawa, ikatlo, ikaapat. Ganon din kung lahat sila muhaddithun, lahat sila alim pagdating sa hadith. Ang mauuna kung sino yung pinakamarami na memorize na hadith, susunod, ikalawa, ikatlo, ikaapat, hanggang ganyan. Sabi niya, ay yuqaddimu afdalahuma bima yuqaddimu bihi fil imamati 'inda ittihad an-naw'i. Sabi niya, ito yung sinasabi ko kanina, na kung sakali halimbawa sino yung pinakamarunong, siya yung mauuna. Yan ay kapag nasa isang jeans, ibig sabihin yan puro lang sila lalaki. Samantala kung may lalaki, may babae, syempre naman mauna yung lalaki, susunod yung babae. Wahakata. Tapos nabanggitin dito ng musannif, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, kung ano yung mauuna. Mauna, sabi niya lalaki, walau mafdulan. Kahit pa mas mababa yung rank ng lalaki, mauna siya. Halimbawa niyan, yung mga babaeng nasa likod niya, halimbawa, nakasama niyang ililibing doon, na kabilang sa kanyang mahram, halimbawa, ay mga, sabihin natin, ay mas mataas sa kanya. Sila hafidhul Quran, siya hindi hafidhul Quran. Anong hukom? Mauna pa rin yung lalaki. Dahil nga kapag rating din sa sala, ang mag-iimam, yung lalaki. Tama? Kahit pa anong gaano ka-faqiha, gaano galing, karunong ang isang babae pagdating sa sala, ang mauuna pa rin pagdating sa imam, wala iba kung hindi yung lalaki, hindi yung babae. Tama? Okay. Basta ang shart lamang marunong yung lalaki nang magbasa ng banal na Quran. Alam niya kung ano yung mga obligadong hakbang sa sala, alam niya kung ano yung mga bawal sa sala, karas mag-imam na siya sa mga kababaihan. Sabi niya, fasabiyun fa khuntha fa imra'ah, ay kasunod ng lalaki na sa tartib ay yung sabi, yung bata. Okay, yung batang lalaki. Okay, batang lalaki. Ibig sabihin halimbawa, hindi lalaki yun, kaso nga lang bata, pero lalaki. Anong hukom? Mauna pa rin siya. Next, ang khuntha, yung mayroong pinanganak na mayroong dalawang kasarian. Okay? At ang pinakalas sa libingan ay yung babae. Siya yung pinaka nasa hulihan. Naam yuqaddimu aslan ala far'ihi min jinsihi walau afdal. Sabi niya, ganon din, mauuna pa rin yung asal sa fara'. Ano ibig sabihin nun? Ay halimbawa niyan yung tatay at saka anak, namatay silang dalawa. Tama? Sinong mauna sa kanila? Yung anak halimbawa yun yung hafidhul Quran. Yung anak halimbawa yun yung faqih. Yung anak halimbawa yun yung muhaddith, yun yung mufassir, yun yung alim, yun yung allam. Halimbawa, and so on. Anong hukom? Mauna pa rin yung tatay sa kanya. Bakit? Dahil yung hafid na yun, yung anak na yun, nanggaling sa kanyang tatay. Tama? Kaya nga sinasabi niya, mauna yung original sa branch. Kasi yung tatay, siya yung tinatawag na asl, yan, origin, pinagmulan. At yung fara', yun yung branch, yung kinuha mula doon sa mismong asl. Okay. O nagmula mula sa mismong asl. Sabi pa niya, walau istawa ithnani, samantala kapag nagpantay ang dalawa. Ibig sabihin yan, ay parehas silang puro faqih, parehas silang kalas, halos sa lahat na ng pwede mong ihambing, magkakaparehas sila, magkakapantay sila. Ano ang hukom? Pare-parehas na ililibing sa isang libingan. Aqra'a bainahuma o bainahum. Ibig sabihin yan ay kung magkakapantay sila sa lahat ng mga sifat, ay magbubunutan kung sino ang mauna, sino ang ikalawa, sino ang ikatlo, sino ang ikaapat. Wahagata. Wayundabu wala yajibu ay yajala bainahuma hajiz. Sabi niya, sunna na maglagay, kung halimbawa niyan, 4 sila halimbawa sa isang libingan, maglagay ng hajiz, ibig sabihin harang. Ito yung una,
ito yung ikalawa, ito yung ikatlo. Harang sa pagitan nila. Pwedeng plywood, pwedeng kahoy, and so on. Tamam? Pero hindi yun wajib. Pero sunnah, gana binanggit niya dito, yaj'al bainahuma hajizun. Sabi niya, min turabin, sabi niya, mula sa turab, ibig sabihin, ito man ay turab, pwede rin ibang, pwedeng kahoy, pwedeng kaya sinabi ko, min turab, wa inittahadal jinsu, kahit pa mag-isa lamang ang jins, ibig sabihin niya, puro sila lalaki. Sunnah na, lagyan ng hajiz sa pagitan nila. Ibig sabihin ng hajiz ay harang. Okay. Itong mga susunod, insyaallah ta'ala, papaliwanag ko ulit ito mamaya, insyaallah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.